Pamilya ng mga biktima gustong gumanti sa dalawang teenager na namaril sa Tacloban National High School. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Pagkatapos ng malagim na pamamaril sa Tacloban, hindi lang ang mga pamilya ng mga nasawi ang naiwan sa matinding sakit. Pati ang buong komunidad, mga estudyante, magulang at mga gurong nakakita at nakarinig ng pangyayari, dala pa rin ang takot, trauma at matinding pag-aalala. Sa panayam kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, sinabi niyang agad nang naglabas ng financial assistance ang lokal na pamahalaan para sa mga biktima at sa pamilya ng mga nasawi. Pero ayon kay Mayor Romualdez, malinaw sa kanya na kahit anong tulong pinansyal ang ibigay, hindi nito kayang tumbasan ang buhay ng isang tao. Sinabi rin niya na hindi ito kapalit sa nangyari dahil walang katumbas ang buhay ng mga batang nawala. Ayon pa sa alkalde, ramdam niya ang matinding galit ng mga pamilya. Marami raw sa kanila ang naghahanap ng hustisya. May ilan ding sobrang sakit ang nararamdaman dahil ang mga batang nadamay ay wala namang ginawang masama. Isa sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang pahayag ay ang kwento tungkol sa isang batang lalaki na nasawi. Ayon kay Mayor Romualdez, maaaring ituring na bayani ang batang ito dahil sinubukan umano nitong pigilan ang shooter na makapasok. Nang tamaan ang batang lalaki, nagkaroon ng ilang segundo na pagkakataon para makatakas ang ibang estudyante. Habang nagre-reload ang shooter, may mga batang nakalabas ng silid. Pero may isang babaeng estudyante na naiwan. Ayon sa alkalde, maaaring inakala ng bata na tumigil na ang putukan. Tumayo siya at sinubukang tumakbo palabas. Doon siya nabaril at nasawi. Mas masakit pa rito, ayon kay Mayor Romualdez, hindi raw kilala ng shooter ang ilan sa mga biktima. Wala silang personal na alitan. Hindi rin daw bully ang mga batang iyon. Kaya para sa alkalde, hindi ito simpleng gulo lang sa loob ng eskwelahan. Ayon kay Mayor Romualdez, kung susuriin ang nangyari, maaari itong ituring na isang uri ng terrorist act na ginawa ng isang menor de edad. Dito na pumasok ang mas malalim na tanong. Sino o ano ang nakaimpluwensya sa mga batang sospek? Ayon sa alkalde, tinitingnan na ng mga eksperto at maging ng cybercrime investigators kung paano humantong sa ganito ang sitwasyon. Pinag-aaralan umano ang computer, cellphone at mga site na pinasok ng isa sa mga sospek. Base sa kanyang pahayag, lumalabas na may mga delikadong content na binisita. May mga bagay umanong may kinalaman sa paggawa ng baril, pag-atake at iba pang uri ng karahasan. Ayon kay Mayor Romualdez, delikado ang social media lalo na para sa mga menor de edad na hindi pa lubos na iintindihan ang mga nakikita nila online. May mga batang tahimik lang sa bahay, maagang umuuwi, pero hindi pala alam ng pamilya kung anong klaseng content ang pinapasok nila sa computer o cellphone. Mayroon ding umanong na-recover na suicide note. Ayon sa alkalde, base sa impormasyong nakuha nila, may usapan umano ang dalawang sospek na pagkatapos ng pamamaril ay tatapusin din nila ang sarili nilang buhay. Pero hindi raw ito natuloy dahil nagbago ang isip ng 14-year-old suspect. Napansin din ni Mayor Romualdez ang malaking pagkakaiba sa naging papel ng dalawang bata. Ang 15-year-old suspect na may hawak na .38 revolver ay isang bala lang umano ang nagamit. Pero ang 14-year-old suspect na may hawak na Glock ay gumamit umano ng maraming bala, halos 2 hanggang 3 magazine. Dahil dito, lumitaw ang tanong kung alam ba ng mga bata ang batas at kung naintindihan ba nila ang magiging proseso dahil minor de edad sila. Para kay Mayor Romualdez, kailangang seryosohin ang ganitong klase ng kaso dahil hindi ito ordinaryong krimen. Buhay ng mga bata ang nawala at mga bata rin ang sangkot bilang sospek. Kaya bukod sa tulong sa pamilya ng mga biktima, sinabi ng alkalde na maglalagay ang lungsod ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Ayon sa kanya, kasama sa mga plano ang paglalagay ng CCTV, alarms, pag-aayos ng mga pader, pagtatayo ng fences at dagdag na police visibility sa paligid ng mga paaralan. Plano rin umanong magkaroon ng male at female police officers na pwedeng tumulong sa inspection kung kinakailangan, lalo na kung may kailangang kapkapan o inspeksyonin sa mga estudyante. Pero para sa alkalde, hindi sapat ang guard, CCTV at pader. Kailangan ding tingnan ang mas malalim na ugat ng problema.
Kasama rito ang pamilya, social media, bullying, mental health, at kung paano tinutulungan ng gobyerno ang mga batang nasa krisis. Ayon kay Mayor Romualdez, pangunahing tungkulin ng gobyerno na alagaan ang mga bata dahil sila ang kinabukasan ng bansa. Habang nagluluksa ang mga pamilya at galit ang publiko, isa sa pinakamalaking tanong ngayon ay kung ano ang mangyayari sa dalawang menor de edad na sospek. Dito nagpaliwanag si Attorney Tricia Oco, Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Ayon kay Attorney Oco, personal nilang nakita ang dalawang bata. Pero dahil may confidentiality requirements sa batas, hindi niya maaaring ilahad ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang kalagayan. Ang malinaw, ayon sa kanya, nasa proseso na ang dalawang bata para sa kanilang rehabilitation program. May mga psychologist ding nakatakdang magsagawa ng psychological assessment upang malaman kung ano ang mga dahilan kung bakit umabot sa ganitong klase ng krimen. Ayon kay Attorney Oco, mahalagang suriin kung ano ang naging dahilan ng napakalungkot at napakarumaldumal na pangyayari sa Tacloban. Para sa 15-year-old suspect, maaari siyang maharap sa kaso dahil lampas na siya sa edad na sakop ng absolute exemption sa batas. Pero nilinaw ni Attorney Oco na hindi ibig sabihin nito ay automatic na agad ang hatol. Ayon sa kanya, nasa preliminary investigation pa lamang ang proseso. Complaint pa lang ang na-file at ang prosecutor o fiscal ang magdedesisyon kung ano ang mga kasong formal na isasampa laban sa 15-year-old suspect. Iba naman ang proseso para sa 14-year-old suspect. Ayon kay Attorney Oco, sa ilalim ng kasalukuyang batas, kung ang bata ay 15 years old, pababa noong araw na ginawa ang krimen, hindi siya maaaring kasuhan criminally. Kahit pa tumuntong siya ng 18 sa hinaharap, hindi na siya maaaring habulin ng criminal case para sa ginawa niya noong siya ay 14 years old. Pero nilinaw ni Attorney Oco na hindi ibig sabihin nito ay pababayaan na lang ang bata. Ayon sa kanya, kailangang may accountability, kailangang may disiplina, at kailangang magkaroon pa rin ng hustisya para sa mga biktima. Sa mga seryosong kaso tulad ng murder, maaaring maghain ng petition for involuntary commitment. Ibig sabihin, kukunin ng Estado ang bata mula sa pamilya niya. Ayon kay Attorney Oco, mahalagang tingnan kung bakit nangyari ang krimen habang ang bata ay nasa pangangalaga ng pamilya. Kaya sa ganitong proseso, maaaring alisin muna ang parental authority ng mga magulang at ilagay ang bata sa kustodya ng Estado. Ilalagay ang bata sa bahay pag-asa o sa isang commitment facility. Doon siya dadaan sa intensive program para sa accountability at rehabilitation. Hindi siya basta-basta makakauwi. Wala siyang kalayaang lumabas. Limitado at regulated ang visitation ng pamilya. Wala siyang cellphone. Wala siyang internet access. Hindi rin siya basta-basta makakapanood ng TV anumang oras niya gusto dahil may structured program siyang kailangang sundin. Sa ngayon, ayon kay Attorney Oco, ang dalawang sospek ay nasa pangangalaga na ng DSWD. Dapat sana ay nasa bahay pag-asa sila pero puno raw ang pasilidad kaya pansamantala silang inilagay sa kustodya ng DSWD. Hindi rin sila maaaring manatili sa komunidad dahil may takot at galit ang mga tao. Ayon kay Attorney Oco, kailangan na talagang ihiwalay ang dalawang bata sa kanilang community. Hindi lang para sa seguridad ng publiko, kundi para rin sa kaligtasan ng mga sospek at kanilang pamilya. Ayon pa sa kanya, maging ang mga magulang ng dalawang bata ay nasa shock at natatakot din dahil sa galit ng publiko. Bukod sa dalawang sospek, tinitingnan din ang posibleng pananagutan ng kanilang mga magulang. Ayon kay Attorney Oco, hindi pa tapos ang investigasyon kaya wala pang pinal na konklusyon. Pero sa pangkalahatang paliwanag niya, maaaring magkaroon ng civil liability ang mga magulang kung mapatutunayang nagkaroon ng kapabayaan, lalo na kung may kinalaman ito sa access ng bata sa baril. May posibilidad din ng criminal liability kung mapatutunayan ang matinding neglect. Pero ayon kay Attorney Oco, kailangan ito ng mas maraming ebidensya. Kasabay nito, muling nabuhay ang usapin kung dapat bang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay Attorney Oco, open sila sa diskusyon tungkol dito. Pero nagbabala siya na hindi sapat na edad lang ang tutukan. Dahil ang karahasan ng mga bata ay hindi nagmumula sa iisang dahilan lamang. Maaaring may problema sa pamilya. Maaaring may bullying. Maaaring may exposure sa violence. Maaaring may impluensya ng social media.
maaari ring may mental health concern o iba pang dahilan na kailangang suriin. Ayon kay Attorney Oco, kung edad lang ang babaguhin pero hindi gagalawin ang ugat ng problema, maaaring hindi rin ito maging tunay na solusyon. Para sa kanya, kailangang sabay na tingnan ang hustisya para sa mga biktima at ang totoong rehabilitation para sa batang nakagawa ng krimen. Nilinaw din niya na maraming maling akala tungkol sa batas. Akala raw ng iba, kapag bata, walang mangyayari. Akala ng iba, i-interviewin lang ng DSWD ang bata at pagkatapos ay makakauwi na. Pero ayon kay Attorney Oco, hindi iyon totoo. Kapag seryoso ang krimen, maaaring kunin ang kalayaan ng bata. Maaari siyang alisin sa pamilya. Maaari siyang ilagay sa isang facility na may mahigpit na programa. Ayon sa kanya, hindi free pass ang pagiging menor de edad para gumawa ng krimen. Sa huli, nananatili ang mabigat na katotohanan. May mga batang hindi na makakauwi sa kanilang pamilya. May mga magulang na habang buhay nang magdadalamhati. At may 2 menor de edad na ngayon ay haharap sa proseso ng batas, rehabilitasyon at pananagutan. Kaya ang tanong ngayon ng maraming Pilipino, sapat ba ang sistema para maprotektahan ang mga bata bago pa mauwi sa ganitong uri ng trahedya? Let's talk about yung aid natin for the families, victims, communities din. Kasi alam natin may mga ilan na hindi man sila talaga directly affected nung, halimbawa kasi may mga family na yung anak nila nasugatan din at nasa hospital ngayon, di ba? Siguro aside dun sa aid sa kanila, and especially dun sa families na nawalan ng anak, ano pa yung mga ibang tulong din sa ibang part ng community na hanggang ngayon na may... Alam mo, magandang tanong yan eh. Financially, in fact, I've released already funds to the victims, no? And we will continue to do so. Mm-hmm. But, siyempre, sinasabi ko naman, hindi ito kapalit sa nangyari sa inyo. Walang katumbas talaga sa isang buhay ng tao eh. Di ba? Sinasabi ko. But, ang tulong na ibibigay ko talaga sa kanila ay medyo bawas-bawasan yung sinasabing galit. Most of them want revenge. Most of them want justice. And, you know, in short, gusto nila, they want blood. Galit sila. Lalo na yung mga nabiktima, wala namang ginawa. Mababait pa. In fact, the only boy that who was killed there, I would say is even a hero. I mean, he tried to stop the perpetrator from coming in, and nung binaril siya, nag-reload. Mm-hmm. Yung shooter nag-reload. That was a time, a few seconds, wherein nakalabas yung ibang students. Naiwan dun yung isang babae na estudyante. Akala niya siguro na tumigil na ang putukan, hindi niya alam, nagre-reload. Kaya nung tumayo siya at patakbo siya sa labas, nabaril siya. And she died. And yun ang kaklase. Kaya ako talaga sinasabi ko na nung binaril niya yung lalaki na yun, hindi naman niya nakita ng shooter yun. Kasi may pintuan na nakaharang. Mm-hmm. Kasi hindi niya kita. Yung unang binaril niya, hindi nga niya kilala eh. Yung batang babae na binaril, hindi naman niya kilala yun. At hindi rin siya kilala. You know, they've never met. The 2 classmate niya. And they were not bullies. Kaya if you look at it really falls under, it's a terroristic act. You know, done by a minor. Now, who influenced that is something that the experts should really look into. And even cybercrime, that's why they're digging on how did this happen. Alam niyo, magugulat na lang kayo, marami talagang app, very dangerous ang social media. Especially for minors that do not understand. Bigla na lang magugulat ka. Kaya, minsan, ang kikita natin, ang bait-bait ng anak ko, maaga umuwi. Pero maaga umuwi, kahit pupunta sa likod ng computer. Ano nung site ang binibisita. Ayun pala. Tapos yun pala, may sa malalim ang kulo. Meron nangyayari na pala. Diba? Yan ang description dito sa batang ito. Mabilis daw. Maaga umuwi, pero nakababad sa computer. Nung tinignan mo naman yung computer at anong mga sites na pinuntahan niya, pati sa telepono niya, yung mga nakakatakot. And these are sites which I would say would-be terrorists would be looking at. You know, how to make a gun, you know, how to attack. In fact, there is even a suicide note that they were able to get from him. Hindi lang natuloy yung suicide note kasi nagbago yung isip ng 14-year-old.
Pero usapan nilang dalawa yun. Na at the end of the shooting spree, they would now kill themselves. Talaga, Mayor. Oo. Pero yung 14-year-old, pumalag, hindi siya pumayag. Oo. Pagkatapos magugulat ka, bakit itong 15-year-old, isang putok lang. 38 ang baril niya, nakita namin doon, isa lang ang, he only spent 1 bullet. And the 14-year-old, practically 3 magazines ang ginamit niya. More than 40 rounds. And practically all ng namatay galing doon sa 14-year-old. Galing sa Glock. Why? Did they know this? That you're gonna do the ones kasi 14-year-old ka. Medyo libre ka sa kaso. O libre ka sa accountability. O bawas yung accountability mo. Diba? Pinag-usapan to. You know, you'll be surprised with the kids now. You know, some are very smart in a good way and some are very smart in a very evil way. And that comes from influence from outside. You know, it's very dangerous. Kaya, ibang bansa gumigising na sa katotohanan. Binabawalan na nila. I think Australia already did that. That minors are not allowed to have cell phones. Okay, see. Mayor, do we expect ba, siguro ito final question na lang, para mas mabigyan na ng emphasis yung response nga ng LGU dito, yung parang mga hakbang na gagawin pa sa mga susunod, no? Although nabanggit ninyo, halimbawa, pinag-aaralan yung paglalagay ng CCTV sa maraming strategic areas, yung pagsusuri din ng police sa mga terrain, sa blueprint ng school. Pero ito po ba? Pati paggawa naman, pag-aayos ng pader. You know, enclosing the schools will be done, a thorough check. Hindi mahirap gawin yun because we have the barangay health workers practically go to every house and know who these kids are and know who the parents are. The tanods also know them. You know, yan ang kultura natin kilala Kaya nga to nagulat Dahil akala nila mabait lahat, walang plano kasi maaga na umuwi, di ba? So the LGU is looking at that. That's where we can participate. And we can participate by, you know, being a resource person also. Telling, you know, kasi pag nagpasa ka ng batas sino mag-i-enforce niyan, di ba? Sa executive branch mag-i-enforce niyan And some laws really they are difficult to enforce. And you can enforce it, you know, pang siguro sabihin natin, nagawa ko na yung trabaho ko, dinala ko sa rehab center, pero nare-rehab ba talaga yung tao doon? Meron ba tayong mga professionals na umahawak yan, di ba? Anong ahensya yan? DOH yan So magfo-focus ang DOH yan. Di ba? Bakit mo ilalagay sa DSWD yan? For rehab. I think it should go to DOH. Can't they create a facility in every hospital to put these kids there that they're safe also, that, you know, they don't have access to drugs outside. They're also put in place wherein they cannot hurt themselves at the same time they cannot hurt others. But why DSWD? DSWD kasi dito sa amin 90% relief yung trabaho nila Pagbigay ng relief, pagbigay ng pagkatapos bibigay pa rin natin pag-rehab. So mahirap yun Kaya kailangan, lalo na buhay ang pinag-uusapan natin. You know, this is not ordinary and these are kids. And the priority of a government really is to take care of our children. These are our future leaders. Do we expect ba Mayor city ordinances na related dahil sa mga dito? Well, we are careful with that, in the city ordinance. Because sa city ordinance, marami naman, it's already there in the national law. You see. But basically, what we're putting now is infrastructure. You know, I'm going to have a meeting with the school board. And we will now invest now in security, like putting now all these I would say not only alarms, you know, the CCTVs will be put in place. We will build fences, you know, to properly secure them. And then the city will also provide additional, we have school guards that the city is already paying for, and there are more than 100 plus school guards. But the school guards really are there mostly at night. Para naman there's no vandalism, hindi naman nanakaw yung mga gamit ng mga estudyante sa gabi pa. So we have that. And then we have also the police, you know, that will patrol the area. And even in the police now, we're trying to assign also a male and female police officer
para sa ganyan, pagka may problema gano'n, alam mo naman minsan kulang sa gamit o sira yung scanner, so kakapkapan mo. So may babae tayong pulis para sa mga babae na estudyante, meron naman lalaki ng mga pulis para sa mga lalaki. See, but I said, doon lang yun But kailangan talaga ma-inculcate sa mga bata ngayon na you are not exempted. They're going to create laws, and we have to now, and these laws, I feel, na kailangan double-sided it. I mean, I said it's a two-way street. Because there are also a lot of children that are being victimized, that are being bullied. There are a lot na unhappy at home because their parents, binubugbog sila, and they turn out to be criminals. So when they come and they complain, they go to now DSWD. What can DSWD do? Not much. Pwede nila kunin yung bata, saan naman nila nilalagay yung bata? So kailangan pumasok ang national government, pondohan yan, yung mga abused children, that they really build a facility for them. And then they hire professionals to, I would say, take care and give guidance to these children and put programs there for them. And I think, sa parteng ito, dapat talaga magsama ang simbahan at magsama ang gobyerno.